So mga kapatid, we're going to be studying once again the book of Revelation, pero the difference of course is going to be ito po ay survey. Nang ibig sabihin, hindi po natin titignan ang bawat chapter at iisahin ang bawat chapter, kagaya po ng ginawa po natin on our Friday Bible studies. Pero if someone were to ask you, what is the book of Revelation about? Paano po natin maipapaliwanag ho yan? And we can say that there are at least 5 points na makikita ho natin dito kung bakit po naisulat ang Revelation. Pero bago po natin alamin yung mga punto po na yan, let's look at first the date. Now, dahil ang book of Revelation is most certainly, by traditional estimation, yung pinakahuling aklat na naisulat, most likely naisulat po ito anywhere between 80-85 to 95. Okay? 80-85 to 95. Now, may mga Kristiyano na naniniwala po that ang Book of Revelation ay naisulat po before AD 70 dahil sa kanilang pananaw tungkol po dun sa templo na nakatayo in chapter 11. Dahil kung natatandaan po natin sa ating pag-aaral in chapter 11, may nakita po si Juan, isang templo na nakatayo, at dahil po dito, ang inaakala po ng ilan, yung po daw ay isang pahiwatig na naisulat po ang Revelation before AD 70. Because historically, giniba po yung Jerusalem Temple in the year 70 AD. Pero sa ating pag-aaral, we have come to learn that yung nilalarawan po ng templo is not a literal Jerusalem Temple, but it may be a reference to the church. Okay? It is a reference to the church. Na pagdating po sa lugar kung saan po ito naisulat, bagamat si Juan ay nasa isla ng Patmos, we must understand, just because he was on the Isle of Patmos does not mean he wrote the revelation on the island of Patmos. But rather, doon lang po ipinakita ng Diyos sa kanya yung pangitain. It's not until he gets out of the Isle of Patmos kung saan, ang sabi po ng church tradition, isinulat niya ho ito nung siya po ay nasa Efeso. Okay? So kagaya po ng John, 1st, 2nd, 3rd John, ganoon din most likely ang Revelation. He received the revelation in the island of Patmos, but he wrote about the revelation nung siya'y nilaya na o napalaya at siya po ay nanirahan sa Efeso. Okay? Now, when you think about all these things mga kapatid, these are the standard introductory remarks. Ngayon, sisimulan po natin ang ating pag-aaral in the book of Revelation. Balikan po natin yung unang katanungan. Kung may magtatanong ho sa inyo, at kung kayo ho ay magbibigay ng paliwanag sa isang buod na paraan on what the book of Revelation is about, we can say this. Marami pong layunin kung bakit po naisulat ang Revelation, pero isa po dito is a call to persevere. Yan ang unang rason kung bakit po naisulat ang Revelation. It is a call to persevere. Kapag sinabi po yung salitang persevere, manatili, magpatuloy, huwag sumuko, tiisin hanggang sa huli. Yun ang ibig sabihin po nun, maging matatag hanggang sa huli. Ngayon, kung babasahin po natin ang chapter 1 verse 9, dito ho natin makikita yung pahiwatig tungkol sa perseverance. Chapter 1 verse 9 ng Revelation. Tignan niyo po ang nakalagay sa Kapitulo 1, talatang 9. Kapitulo 1, talatang 9. Sabi po ng Biblia, Ako si Juan, na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis. That's your perseverance. Dahil tayo ay na kay Kristo Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ko ng salita ng Diyos
at ng katotohanang itinuro ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, pinuspos ako ng banal na Espiritu at narinig ko ang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta mula sa aking likuran. At ito ang sinabi sa akin, isulat mo kung ano ang makikita mo at ipadala agad sa 7 iglesia sa Efeso, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. So saan po natin makikita dyan yung salitang to persevere? Well, sa wikang English na talata 9, sabi ho dito, I, John, your brother and companion in the suffering and kingdom and patient endurance. So kapag sinabi patient endurance, ang katumbas po nun is perseverance, pagtitiis. So dito pa lang ho natin nakikita that ang rason kung bakit ipapadala po niya ang pangitain po nito doon sa 7 iglesia in Asia Minor ay dahil po kung siya mismo ay nagtitiis, alang-alang po sa paghihirap kay Kristo, yun din ang mararanasan ng buong simbahan sa Asia Minor. They must persevere. A good example of perseverance ay makikita po sa iglesia ng Smyrna. Turn with me in chapter 2. A call to persevere in Smyrna. Chapter 2, verse 8 to 11. Chapter 2, verses 8 to 11. Tignan nyo ha. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Smyrna. Ito ang mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat, na namatay ngunit muling nabuhay. Alam ko ang iyong pagtitiis. That's your perseverance. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabi mga Hudyo sila, ngunit ang totoo'y mga kampon sila ni Satanas. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. So notice the flow of revelation in the first few chapters. In chapter 1, ipinapaalam na po ni Juan, kapatid nyo ako at kasama nyo ako in persevering. Pagdating sa chapter 2, sinasabi po ni Juan sa Church of Smyrna, alam ng Diyos ang mga dinadanas ninyo, but you must persevere. May mga ilan sa inyo na ipapabilanggo, and for 10 days, you will be there for a period of time, and perhaps mamamatay kayo, but you must persevere. The next church that needs to persevere is Philadelphia. Turn with me in chapter 3. Chapter 3, verses 7 to 11. Chapter 3, verses 7 to 11. Tignan niyo po ang nakalagay. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Philadelphia. Ito ang mensahe ng banal at mapagkakatiwalaan na may hawak ng susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pinto ng kaharian, walang makapagsasara nito. At kapag isinara niya, wala sinumang makapagbubukas nito. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, kahit kaukonti ang iyong kakayahan. Sinunod ninyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin. Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sinumang makapagsasara. Makinig kayo. Ito naman ang gagawin ko sa mga kampo ni Satanas, na mga sinungaling at nagpapanggap na mga Hudyo. Paluluhurin ko sila sa harapan ninyo at malalaman nila na mahal ko kayo. Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod niyo ako, ang utos ko na kayo'y magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. Malapit na akong dumating, kaya ipagpatuloy ninyo ang mabubuti ninyong gawa upang hindi maagaw
ng kahit sino ang gantimpalang inihanda para sa inyo. So again, there is another tone of perseverance. Napakalinaw, sinabi niya po dito in verse 10, darating ang patinding kahirapan. And then sinabi niya, ngunit dahil sinunod ninyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. So you have Smyrna, you have Philadelphia, bahagi po dito si John, who are called to persevere. Maging ang babaeng inuusig is called to persevere. Ang babaeng inuusig. Turn with me in chapter 12. Talatan 13. Chapter 12. Talatan 13. Ang babaeng inuusig ay tinatawag din mag-persevere. Chapter 12, verses 13 to 17. Tignan niyo po nakalagay. Nang makita ng dragon na itinapo na siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Ngunit binigyan ang babae ng 2 pakpak na tulad sa malaking agila upang makalipad sa isang lugar sa ilang na inihanda para sa kanya. Doon siya aalagaan sa loob ng 3 kalahating taon, malayo at ligtas sa dragon. Dahil dito nagbuga ang dragon ng maraming tubig parang baha upang tangayin ang babae. Pero tinulungan ng lupa ang babae. Bumitak ito ng malalaki at hinigop ang tubig na galing sa bibig ng dragon. Lalo pang nagalit ang dragon kaya nilusob niya ang iba pang mga anak na babae. Ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa katotohanang itinuro ni Jesus at tumayo ang dragon sa tabi ng dagat. Now, sino po yung babae most likely na tinutukoy po dito? It is a summary of both the Old Testament and the New Testament church. That since the very beginning, talagang ninanais na po ni Satanas na usigin po ang simbahan mula pa ho sa lumatipan para mahadlangan ang pagpasok po ni Kristo. At ngayon na nakapasok na po si Kristo, dahil hindi pwede magwagi si Satanas kay Jesus, inuusig naman ni Satanas ang simbahan kung saan ang nilalarawan po nito ay yung babaeng inuusig. So the church has to persevere. Lastly, who else is called to persevere? Yung mga taong ayaw magpatatak. Yung mga taong ayaw magpatatak. Those who refuse to worship the beast are called to persevere. Chapter 13, beginning at verse 7. Chapter 13, verse 7. Tignan niyo po ang nakalagay. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos at binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo. Anumang angkang, lahi, wika at bansa, sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang mga bagay na ito. Ang sino mang itinakdang dakpin ay dadakpin. At ang sino mang itinakdang mamatay sa espada ay mamamatay sa espada. Kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangan maging matiisin at matatag sa kanilang pananampalataya. You see? That's perseverance. Ayaw mo magpatatak, ayaw mo sambahin ang halimaw, uusigin ka, papatayin ka, maari ihagis ka sa bilangguan, pero sabi nga po dito ng Panginoon in verse 10, ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangang maging matiisin at matatag sa kanilang pananampalataya. Naulit na naman in chapter 14, if you turn with me. Chapter 14, beginning at verses 12 and 13. Kapitulo 14,
talatang 12 hanggang 13. Dahil nga hindi sila nagpapasakop sa halimaw, tignan niyo po nakalagay dito in chapter 14 verses 12 to 13. Kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos ay patuloy na sumasampalataya kay Jesus. Kinakailangan maging matiisin kayo. That's your perseverance. Pagkatapos may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito. Mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila. Dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. At ito ay pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu. So where's perseverance there? In verse 12. Sabi ho dito, this calls for patient endurance on the part of the people of God who keeps His commands and remain faithful to Jesus. Lastly, chapter 20. Chapter 20, beginning at verse 4. Chapter 20, verses 4 and 6. Tignan niyo po yung perseverance in the section. Chapter 20, verses 4 and 6. Pagkatapos, may nakita akong mga trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo. Dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos, ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito, that's their perseverance, at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Mapalad at banal ang mga kagabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So saan po yung perseverance po dyan? Pinugutan ho sila dahil ayaw po nila magpatatak, sumamba sa halimaw, o tanggapin ang kanyang aral. That is perseverance. Now, the second purpose kung bakit po naisulat ang Revelation is to awaken a spiritually complacent church. Kapag sinabi complacent, palagay na. Comfortable. Or kontento. In other words, tinanggap naman natin si Kristo, pwede na yon. Hindi na ako magpapagamit pa, hindi na ako mag-iingat. I am content. I am comfortable. Basahin po natin ang chapter 2 of Revelation. Balikan po natin ang chapter 2 of Revelation. Beginning at verses 2 and 5. Revelation chapter 2, verses 2 and 5. Kapitulo 2, talatang 2 hanggang 5. Tignan niyo yung sinabi ng Panginoon doon sa Church of Ephesus. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang iyong mga pagsisikap at pagtitiyaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinte ang masasamang tao. Sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunay ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. So ang ganda ho ng balita sa kanila. Verse 4, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang iyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi tulad ng dati.
alalahanin nyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang iyong ilawan. What does that mean? Bakit po sila kailangan gisingin in Revelation? Because naging kontento na po sila sa pagiging masigasig sa ministeryo, pero ang puso po nila walang pagmamahal kay Jesus. So ngayon, kailangan gisingin ang iglesia in Ephesus. Walang napupuna si Jesus sa kanilang pagiging masipag. Walang napupuna si Jesus sa kanilang doctrinal firm foundation. Kaya lang, napuna po niya yung pinaka-essential na ingredient. Nanlalamig na sila in their love for Christ. So posible pala na ang isang iglesia can be so doctrinally firm, so busy in ministry, and not have love for Christ. So sabi po dito, kailangan sila gisingin. The next church na kailangan gisingin is found in chapter 3. Chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. Ang iglesia sa Sardis. Tignan niyo po ang nakalagay, chapter 3, verse 1. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Ito ang mensahe ng may 7 Espiritu ng Diyos at may hawak na 7 bituin. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalataya niyo sa akin, ngunit ang totoo, para kayong patay. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa nyo ay hindi pagganap sa paningin ng aking Diyos. Kaya alalahanin nyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Kung hindi, kayo gigising, darating ako sa oras na hindi ninyo inaasahan tulad ng isang magnanakaw na hindi ninyo alam kung kailan darating. So how do we know that one of the reasons why sinulat po ang Revelation? Because it's quite clear here, kailangan ninyo gumising. Gumising kayo. So in other words, ano naman problema ng Church of Sardis? They were popular. A popular, well-known church. Ang problema, they are popular by other Christians, by other people, pero pagdating sa Diyos, hindi sila popular. Why? Because their faith is spiritually asleep. Lastly, the Church of Laodicea, basa sa talatang 17, 17 hanggang 19, 17 hanggang 19, kailangan gisingin ang isang iglesia na kontento na sa kanilang kayamanan. Verse 17, sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana, sa lahat ng bagay at wala ng pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, at hubad sa paningin ng Diyos. Kaya pinapayuhan ko kayong bumili sa akin ng ginto na dinalisay sa apoy upang maging totoong mayaman kayo. Bumili rin kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakahiya ninyong kahubaran. At pati na rin ang gamot sa mata upang makita ninyo ang katotohanan. Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto, papasok ako at magsasalo-salo kami sa pagkain. So ngayon, ano naman po ang issue sa Laodicea? Well, they are spiritually asleep. Bakit po? Dahil nagtitiwala sila, kontento na ho sila sa kanilang kayamanan. That's Laodicea. That's chapter 3. Yeah. It's not Smyrna. That's not Smyrna, that's Laodicea. So chapter 3, verse 17 to 20 is Laodicea. Okay? So kanina,
we've come to see kung bakit po ang mga ito ay kailangan gisingin, ganoon din for Laodicea. They were spiritually content with their riches. Hindi na ho nila kailangan ang sinumang tao. Perhaps they don't even need Christ here. Kailangan sila gisingin. Okay? Now, the next reason why, kung bakit po naisulat ang Revelation po dito, is to resist worldly compromise. To resist worldly compromise. Now, tignan po natin ang problema sa church in Pergamum. Balikan po natin ang chapter 2. Chapter 2, verses 14 and 16. Chapter 2, verses 14 and 16. Ano po yung naging problema sa Pergamum? Sabi po dito in chapter 2, verses 14 and 16. Sabi po ng Biblia, "Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ang mga Israelita na magkasala sa pamagitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan at sa pamagitan ng paggawa ng sexual na imoralidad. At may ilan din sa inyo na sumusunod sa mga aral ng mga Nicolaita. Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo, sapagkat kung hindi, pupunta ako riyan sa lalo madaling panahon at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig." So bakit po kailangan isulat po ni John to resist worldly compromise? Dahil nakikipag-compromise na yung ibang iglesia. Tinatanggap na po nila yung mga maling aral. At dahil mahal ni Kristo ang kanyang simbahan, iniingatan sila. Do not compromise. The next church that compromises is Thyatira. Ibaba po ang basa in verses 20 to 23. Verses 20 to 23. Anak, you might fall. Verses 20 to 23. Tignan niyo po nakalagay dito. Sabi ho, "Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Hinahayaan ninyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel." You see, hinahayaan lang. Na nagpapanggap na propeta. Nililin lang niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sexual na imoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang imoralidad, ngunit ayaw niya. Makinig kayo. Bibigyan ko siya ng karamdaman hanggang sa hindi na siya makabangon sa higaan. Parurusahan ko siya na matindi pati ang mga nakipagrerelasyon sa kanya kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasamaan. Papatayin ko ang mga tagasunod niya upang malaman ng lahat ng iglesia na alam ko ang iniisip at hinahangad ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa mga ginawa ninyo. So, may mga iba in Thyatira, hinahayaan lang. They tolerate her. Meron naman iba na sa kaka-tolerate po nila, tinanggap na rin nila yung maling aral. So this is the reason kung bakit po sinabi ni John in Revelation, you must resist compromise. Now, another form of compromise na kailangan po nila i-reject is beast worship. Dito po tayo sa chapter 14. Chapter 14, verse 9. Chapter 14, verses 9 to 12. Chapter 14, verses 9 to 12. Sabi po ng Biblia, "Sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna. Sumisigaw din siya ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay
ay makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat parurusahan sila sa nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Ang usok ng apoy na nagpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak sa pangalan nito. Kaya kayong mga pinabanan ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalatay kay Jesus, kinakailangan maging matiisin kayo. Anong ibig sabihin nun? Maging matiisin kayo na huwag kayo bibigay. Dahil kapag bumigay kayo at hindi nyo itiniis ito, anong mangyayari? Kung kayo'y bibigay, ito yung mga mangyayari sa mga sasamba sa halimaw. Parurusahan sila. So don't compromise. Yun ang sinasabi sa verse 12. Magtiis kayo. Huwag nyo tatanggapin yung pagsamba sa halimaw. Magtiis kayo. Do not compromise. Lastly, chapter 18. Chapter 18. Lumabas kayo mula sa Babylon. Chapter 18, verses 4 and 6. Chapter 18, verses 4 and 6. Tignan niyo po nakalagay. Pagkatapos, may narinig akong isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, kayong mga mamamayan ko, lumayo kayo sa kanya. Come out of her. Upang hindi kayo maging bahagi sa ginagawa niyang kasalanan at upang hindi ninyo danasin ang parusang nakalaan sa kanya. Ang bunton ng kanyang kasalanan ay abot hanggang langit at hindi na palalagpasin ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niyang masama sa inyo. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Kung ano ang ginawa niya masama sa inyo, doblehin ninyo at ibigay sa kanya. So, how is this resisting worldly compromise? Iniimbitahan ni John in Revelation ang mga ito, come out of Babylon. Umalis kayo sa kanya, don't compromise. Bakit? Hahatulan sila ng Diyos. At ano po ba ang nilalarawan ng Babylon in our modern day? It's the world. The world who's fighting against God. So here it says, don't compromise. Sa anong paraan? Lumayo kayo sa kanya. Don't be like her. They're going to be judged one day. Now, the next purpose kung bakit po isinulat po ang Revelation is to present God's judgment on evil. God's judgment on evil. Kung natatandaan po natin, nung pinag-aaralan po yung mga ilang bagay na ito, ang isang daing na mga mananampalataya na pinatay dahil sa pag-uusig is what? Kailan po, O Diyos, you will avenge us from those who killed us. So yan din po ang sigaw ng mundo, Panginoon, sa lahat ng mga corruption, sa lahat ng kamatayan, sa lahat ng mga kasamaan na nakikita ho natin on a political level, spiritual level, lahat na. When will you punish the wicked? Yan ang rason kung bakit isinulat ang Revelation. Halimbawa, the seventh trumpet. The seventh trumpet. Dito po tayo sa chapter 11. Chapter 11. Verses 15 to 18. Chapter 11, verses 15 to 18. Tignan niyo po ang nakalagay. Nang patunugin ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, may narinig akong malalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili. At maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na namumuno nakaupo sa trono nila ay lumuhod at sumamba sa Diyos at sinabi nila, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Kayo po ang Diyos noon at kayo rin ang Diyos ngayon. Nagpapasalamat kami sa inyo dahil ginamit nyo na ang iyong kapangyarihan at nagsimula na kayo maghari ngayon sa mundo. Galit na galit ang mga taong hindi kumikilala sa inyo dahil dumating na ang panahon upang parusahan nyo sila. Panahon na upang hatulan nyo ang mga patay at bigyan ng gantimpala ang iyong mga lingkod, mga propeta, mga pinabanal, at ang lahat ng may takot sa inyo, dakila man o hindi. At panahon na rin upang lipulin ang mga namumuksa sa mundo. You see? So yung mga pinatay na mga pinabanal, yung mga inusig na propeta, when is their avengement coming? Sabi po dito, it's coming very soon. That's the purpose of Revelation. Moreover, the bowl judgments. The bowl judgments. Basahin po natin ang chapter 16, beginning at verse 3 and 7. Chapter 16, bowl judgments. So, B-O-W-L. Bowl judgments. Or tama po ba si Sidlan? Tasa. Okay, tasa. Bowl judgments. Chapter 16, verses 3 to 7. Chapter 16, verses 3 and 7. Sabi po dito, ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa dagat. At ang dagat ay naging parang dugo na patay na tao. At namatay ang lahat ng nilalang sa dagat. Pagkatapos ibinuhos ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa mga ilog at mga bukal at naging dugo ang lahat ng mga ito. Narinig kong sinabi ng anghel na katiwala sa tubig, makatarungan po kayo, Panginoon. Kayo ang Diyos noon at kayo rin ang Diyos magpahanggang ngayon. Banal kayo at matuwid ang pagpaparusa ninyong ito sa mga tao. Pinadanak nila ang dugo ng mga pinabanal at ng iyong mga propeta, kaya dugo rin ang ipapainom nyo sa kanila. Ito ang nararapat na ganti sa kanila. At narinig ko na may sumagot sa altar, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, tama at matuwid ang pagpaparusa nyo sa mga tao. You see? Napakalinaw. The book of Revelation is to encourage the church that although they are persecuted and even killed for their faith, God will avenge and punish the evil. Lastly, the defeat of Satan. The defeat of Satan. Chapter 20, verses 7 to 10. Chapter 20, verses 7 to 10. Chapter 20, verses 7 and 10. Tignan niyo po nakalagay. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo na tatawaging Gog and Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi magpakailanman. You see? You have the people, you have the world, you have Satan na hahatulan po ng Diyos. God will judge evil one day. Lastly, what is the last purpose kung bakit po naisulat ng Revelation? That sa kabila ng ating pagtitiis at paghihirap, darating ang panahon na mananahan ang Diyos kasama natin.
mananahan ang Diyos sa atin. God will dwell with us. God will dwell with His people. Basahin po natin ang chapter 7, verse 15. Chapter 7, verse 15. Tignan niyo po ang nakalagay. Chapter 7, verse 15 to 17. Sabi po dito, iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos. Naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa Kanyang trono, ang siyang kumakalinga sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli. At hindi na rin mabibidlad sa init o mapapaso sa sinag ng araw. Verse 17 of chapter 7. Sapagkat ang tupang na sa trono ang magiging pastol nila at dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay at papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. You see? God will dwell with His people fully. Now, we have to understand God is dwelling with us to the extent na sumasa atin ang Espiritu. Pero hindi natin masasabi kumpleto yung dwelling ng Diyos. Kasi hindi pa bumababa ang Ama eh. Hindi pa bumabalik si Kristo. Sumasa atin lang po ang banal na Espiritu to guide us to the finished race. Pero kapag buwaba na po yung dalawa, then the dwelling place of God will be with men. Another example, chapter 21. Basahin po natin chapter 21, beginning at verses 3 and 4. Chapter 21, verses 3 and 4. Tignan niyo po nakalagay. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasapiling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya'y makapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Di ba kanina binasa natin in chapter 7, papahirin niya? That is showing you a recapitulation of chapter 21. Ngayon, ibaba po natin ang basa sa verse 22 and 23. Verses 22 and 23, ibaba po natin ang basa. Sabi po ng Biblia, wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon. Dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan sa lungsod. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay liwanag at ang tupa ang ilaw doon. Napakaganda no mga kapatid. In the Old Testament, the dwelling place of God was the physical temple. That's where men met with God. Pero in the new heaven, new earth, dahil God is dwelling with us, we don't need a physical temple kasi siya na mismo ang templo. Kaya nga ang pangako po ng Diyos sa mga magtatagumpay ang sino man magtatagumpay, according to Revelation, hindi na siya lalabas pa sa aking templo. Nang ibig sabihin, hindi na ho tayo mahihiwalay pa. Kagaya po na nangyari kay Adan noon, nahiwalay sila sa Diyos. Pero tayo, at the new heaven, new earth, ang pangako ng Diyos, He will forever dwell with us. Lastly, chapter 22, verse 3. Chapter 22, verses 3 and 5. Kapitulo 2, talatan 3 hanggang 5. 22, kapitulo 22, talatan 3 hanggang 5. Chapter 22, verses 3 and 5. I'm sorry. Walang anumang isinumpa ng Diyos na makikita roon.
naroon ang trono ng Diyos at ng tupa, at sasambahin siya ng mga lingkod niya. Makikita nila ang kanyang mukha, at isusulat sa mga noo nila ang kanyang pangalan. Wala ng gabi roon, kaya hindi na kailangan ang mga ilawan o ang liwanag ng araw, dahil ang Panginoon Diyos ang magiging ilaw nila. At maghahari sila magpakailanman. Now, I want to show you something. Dahil ho, nakita po natin yung mga ilang layunin kung bakit po isinulat ang Revelation, the 5 major points why this was written: to persevere, gumising, tanggihan ang lahat ng worldly compromise, to encourage them na hahatulan ng Diyos ang lahat ng kasamaan, and to comfort them that He will dwell with His people one day. Now, I want you to look at this timeline. Ano kaya ang itsura po niyan if we were to perhaps illustrate it with this analogy? Or this simple illustration? Let's say, for example, this is Babylon, which is symbolized by the world. Okay? Ngayon, habang tayo po ay nandito sa mundo, Babylon, diyan po apasok yung pag-uusig, diyan po apasok yung mga tukso, diyan papasok yung compromise na kailangan po nating tanggihan. Pero sinasabi po ng Book of Revelation, magtiis, magtiis, magtiis. Kahit na patayin ko, magtiis, magtiis. Why? Because at the end of the road is the new heaven and earth. Kaya ho isinulat ang Revelation because habang tayo bilang mga dayuhan na dumalakbay po sa mundong ito ang kalaban natin. Ang nais po ni Satanas na hindi po tayo umabot dito. He will do all that he can na maging spiritually asleep tayo, manatili po tayo dito, maging complacent po tayo, mag-compromise po tayo, maging discouraged po tayo, para lang hindi tayo umabot diyan. But look at the beauty of what God is saying. Ang mga tao that will persevere to the very end, persevere because ang kanilang mga pangalan ay nakalista na sa aklat ng buhay bago pa man likhain ang mundo. So in short, the world wants you to not get here. Pero one day, as what Revelation says, sabi po dito, mapalad ang babasa at makikinig sa mga propesiyang ito. Bakit po? Dahil ito ang magiging destinasyon po nila. So, saan kaya ho tayo dito in the book of Revelation? Well, for sure, we're right here. And how do we know that? Kasi hindi pa bumabalik ang Panginoon eh. May mga pinapatay na, may mga nilalagay na sa kulungan, may mga false teaching na lumalaganap. Pero if we just keep persevering, mga kapatid, and ask God for grace to remain faithful, we will make it to the very end. And then, maririnig po natin yung mga salita, I make all things new. Papahiring ko na ang mga luha sa iyong mga mata. There will be no more sorrow. There will be no more death. For the former things have passed away. So with that being said, mga kapatid, the book of Revelation ay hindi po dapat katakutan kung tayo ay na kay Kristo. It is a prophetical letter to encourage and comfort the church to persevere, to deny compromise, that judgment will come against the evil, and God eventually, for all of eternity, will comfort His sheep.
So with that being said, does anyone have any questions this evening sa ating pag-aaral of the book of Revelation? Does anyone have any questions this evening? Who was the first group na i-judge ulit na minention mo, Pastor? Who was the first group na i-judge? Yeah, so we have the compromisers, right? Those, and then you have the world, and then of course you have Satan himself. But of course that would be all collective na. Collective na yun. Yeah. Collective siya na hahatulan. Okay? Anyone else have any other questions this evening? Actually, yung tinutukoy na templo, yung mananahan na sa atin yung ang Panginoon. Yun ang tinutukoy na templo. Yeah, so yung temple po doon is another way of saying kung saan mananahan ng Diyos. Yeah. So in the new heaven, new earth, kasama na ho tayo. So, mananahan na sa atin. Not like physically talaga sa loob ho natin, pero makasama natin. Kontrolado na ng Diyos. Kontrolado ng Diyos, makakapiling natin ng Diyos. Yun. So kung ano po yung hindi napagpatuloy ni Adan noon, ipinagpatuloy na ni Kristo. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions this evening in our study of Revelation? Okay? Well, mga kapatid, purihin po ang Panginoon. We have finished the entire Bible from Genesis to Revelation. Lord willing, pagbalik po ninyo, perhaps in a couple of months, we don't know. Kasi nasa Songs of Solomon pa lang yung iba eh. So once they finish, pagsasabayin ko na ho kayo, and we will begin our lesson on hermeneutics. How to study the Bible. Okay? How to study the Bible. Please review your Greek. You're going to need it. Please review the books of the Bible. Baka sakali lang magkaroon ng surprise pagbalik po ninyo. So, ang kagandahan po nito, there's a biblical basis. Meditate my word, day and night. Right? Tsaka hindi rin tayo pwede magreklamo dahil ano po nakasulat doon sa first ethics? Ginusto ninyo ito. Alright? So, purihin po ang Panginoon mga kapatid. It's been a pleasure to learn together on each book of the Bible. And makapagpapahinga na ho kayo. Rest your minds, rest your souls, refresh your hearts in the Lord. Magbigay na po tayo ng doxology sa ating Panginoon.